Hi guys! Naranasan nyo ba ang feeling na totally move on na raw, pero hanggang utak lang pala? Yung puso mo ay longing pa rin sa kanya. Parang tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Maybe may part sa pagkatao mo na still confusing of your feelings from the past. Alam nyo guys, moving on from an ex-partner can be a gradual process and it's different for everyone. So, the question is, how do we know that we are totally moved on with our ex-partner? Well, here are 15 signs that you may have successfully moved on. Pero bago yan, kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, pakisuyong pindutin ang subscribe button kasama ang bell sa tabi nito para alam mo every time na may bagong video. Paki-like na rin, mag-comment sa baba about your thoughts and experiences upang kapulutan ng aral, and share dahil sharing is caring. Welcome back to Nudsyang TV1. This is CJ, a content maker, at narito ang mga signs na we are totally move on with an ex. Number 1. You don't think about your ex constantly. You are no longer consumed by thoughts of your former partner. Yung tipong hindi mo namamalayan na natapos na pala ang isang araw, pero hindi mo siya naiisip. Parang wala na lang sa'yo. Yung tipong hindi na siya kasama sa memo ng buhay mo. Unlike before, nasabi mo, move on na. Pero pagising sa umaga o bago matulog ay sumisingit siya sa utak at puso mo. At minsan nga, napapaluha ka pa. Number 2, emotional outburst ay wala na. Or no emotional outburst. You no longer have intense emotional reactions when you think about or see your ex. Yung tipong hindi mo na siya namimiss, wala ka ng pake sa nakaraan nyo, at wala ka ng pake kung ano na ang update sa kanya. Kung saan na siya, kung sino na ang bago niya at ano na ang nangyayari sa kanya. Kung halimbawa man biglang sumagi siya sa isip mo, ay parang wala na lang, natatawa ka na lang, wala ng kilig, galit o sama ng loob. Kung halimbawa naman bigla kayong nagkita o nagkasalubong, ay parang wala na lang, wala ng gulat factor or kilig or bitterness. Number 3, you are dating or open to it. Meaning, you are open to new romantic interest and have started dating again. Ika nga, ang sugat sa puso ay parang literal na sugat lang yan, na pag nangangati ay ibig sabihin magaling na. Ibig sabihin, kaya mo nang magmahal muli. Ang tao kasi, pag still longing pa or mahal pa niya ang ex, kahit magjowa man niya ng iba, ang resulta, magiging panakip-butas lang ang bago niya. Dahil kahit sila na ang magkarelasyon o magkasama, ay still si ex pa rin ang nasa puso at isip niya. Meaning, hindi ka pa totally bukas para sa panibagong relasyon. Number 4, you have deleted their contact. You have deleted their contact information from your phone and unfollowed or unfriended them on social media. Karamihan sa mga totally move on ay wala nang pakialam sa connections or contacts. Yung iba, after breakup, ay agad-agad binubura ang contacts until permanent walang contact sa kanila. Yung iba naman is hinahayaan lang, pero wala na silang pake kahit nakikita nila ito. Number 5, no desire for revenge. You are no longer want to get back at your ex or seek revenge. Yung iba kasi, di ba, after breakup, pag nasaktan, gustong gumanti para lang iparamdam sa ex or ibalik sa ex ang hirap na dinanas nila after mabigo. Ang totoong naka-move on ay handang kalimutan ang nakaraan sa ex at harapin ang bukas na punong-puno ng pag-asa, ngiti sa mga labi at saya sa puso. Hindi na niya iisipin pa ang gumanti. Number 6, memories don't overwhelm you. Thinking about the past doesn't make you sad or upset.
Gaya ng sabi ko, kahit maalala mo man, or biglang mag-flashback siya sa utak mo, or ang memories nyo, lalo na pag napadpad ka sa lugar o mga tao na connected sa relasyon nyo, ay parang wala na lang. Bahagi na lang ito ng nakaraan. Ika nga, people may come and go. Number 7, no, jealousy. You are genuinely happy for your ex if they are in a new relationship. Pag nalaman mo na may iba na siya, ay hindi ka na nakakaramdam ng selos. At syempre, masaya ka na para sa kanya. Number 8, you have reclaimed your space. Your living space no longer feels like it's filled with reminders of your ex. Yung tipong binago mo na ang sistema ng buhay mo na hindi kasama si ex sa mga plano at pangarap. Number 9, emotional stability. You're emotionally stable and can handle setbacks without breaking down. Yung tipong kahit anong marinig o malaman mo about sa nakaraan or sa ex mo ay kayang-kaya mo na harapin nang hindi nasasaktan. You can handle everything properly. Number 10, reconnecting with hobbies. You are enjoying hobbies and interests that you might have neglected during the relationships. Malalaman mo na totally move on ka na pag nagbalik loob ka na sa outside world or mga hilig mo sa buhay, hindi na lang puro mukmok. Number 11, support system. You have learned on friends and family for support and it's been effective. Malaking tulong ang mga tao sa paligid mo na sumusuporta sa'yo at doon mo ma-realize na totally move on ka na sa tulong nila. Number 12, future plans. You are making future plans that don't involve your ex. Meaning, ready ka nang magpatuloy sa buhay nang hindi kasama sa plano o pangarap mo si ex. Pag totally move on ka na. 13. You have found closure or acceptance regarding the end of the relationship. Yes, you have finally realized that relationship is over. Number 14, no longer comparing. You have stopped comparing potential new partners to your ex. Pag totally move on ang isang tao sa relasyon ay hindi na niya kinukumpara ang bago sa ex kasi hindi ka na longing sa nakaraan. Number 15, self-improvement. You are focused on self-improvement and personal growth. Malimit sa mga taong totally move on ay handa ng bumangon, magpatuloy sa buhay at magbalik alindog at ayusin ang buhay para sa kinabukasan. Remember, moving on is a personal journey. Sometimes it takes time to heal and everyone heals their own pace. Thank you and until next video.